Mga kababayan, si Mayor Baste ay nakita natin, 'di ba, na tumitindi yung galit nung binitbit yung tatay niya papuntang The Hague. Pag-kidnap yun. Kasi hindi naman nilitis si PRRD dito at hindi naman siya, 'di ba? Hindi yun yung tamang process para mabitbit ang isang individual sa ibang bansa. Pero nangyari at ginawa. Kaya nakakalungkot, ano pang inaantay natin? Napakatanda na PRRD, magbe-birthday yan ngayong 28 ng March. Mag-isa doon sa lugar kung saan malamig, nagkasakit, masama na rin ang pakiramdam ni Midi Aldea, parang na ospital nga, 'di ba? Parang isinugod sa ospital. Lalong-lalo na si PRRD na naaksidente sa motor, 80 anyos na 'yon. Tayo nga na mga edad 20 pa lang naman po ako. 'Di ba, na nga minsan iniinda-inda na ang mga kasukasuan, lalo 'pag may nakakaing bawal or what, napapagoda Philippines. Oh, lalo na yung mga edad 40, 50 diyan na nanonood sa ating channel, mag-like kayo, 'di ba? Kayo nga may iniinda-inda, mga nananakit ang tuhod, nananakit ang likod, kasukasuan and what not, 'di ba? Yun pa kayang 80 anyos. Kaya grabe po ang gigil ni Mayor Baste sa ginawa sa kanyang tatay. And dahil nga po may mga pagtitipon para sa suporta sa kanyang ama, si Mayor Basri pumupunta, bumisita nga yan sa bahay ng kanyang tatay kung saan ang mga tao doon ay nagbi-vigil para bantayan po ang tahanan ni PRRD dahil may mga balita na may mga usap-usapan na tatamnan ng mga droga and what not, 'di ba? Papasukin. May mga search warrants na daw and what not na para 'di ba, makalkal ang bahay ni PRRD at kung anumang mga ebidensya ang magagamit laban sa kanya doon, malay niyo itanim laang yung mga ibang, 'di ba, mga planted evidence, mahirap na, gawain ng mga animal yan eh. So, pinuntahan ni Mayor Basti yun, and then may mga motorcades, may mga, 'di ba, may mga parade, may mga rally sa Davao na nagpapahayag po ng matinding suporta kay PRRD at buong mundo na po ang gumagawa nito, no? Lumalakas naman ang taong bayan. Kaya lang, paano nila pipilayan? Lalong-lalo na ang magli-lead sa atin, pwedeng mag-lead. At dahil si VP Sara nga po ay nasa the Netherlands din, nandun kasi nga 'di ba iniintindi niya ang kanyang tatay, and she was hoping sana na isa siya sa magiging legal counsel, hindi po yata pinayagan si VP Sara at pinauuwi na nga po. May update actually kay VP Sara maybe sa mga susunod nating vlog, no? Pinauuwi nga ang ating pangalawang pangulo, kung ano't ano man ang mangyari sa Pilipinas, at least nandito siya. Alam niyo, naiintindihan ko po talaga ang mga kababayan natin abroad. Iba pa rin po ang Pilipinas kahit mahirap ang bansa natin, kahit magulo. Nandito po ang puso natin sa Pilipinas, hindi ba? Or nandiyan sa Pilipinas ang puso natin. Nandiyan ang mga mahal natin sa buhay. Kaya naman, pero kapag napipilitan lang tayo mga ibang bayan dahil nga wala tayong mahanap na maayos na hanap buhay sa Pilipinas, hindi ba? Ay sa ibang bansa, doble, triple, hanggang tenfolds pa ang sweldo. Sa Pilipinas nga ka talaga ng malala. Kaya tayo nangingibang bayan kahit mahirap ang ating sitwasyon, malungkot, 'di ba, mahirap. Ang trabaho ng ibang mga Pilipino ay hindi naman talaga base sa kanilang natapos or profession sa Pilipinas. Sa mga katulad kong teacher na nagkukudkod ng inidoro or kung ano man nagiging kasambahay, ano magagawa natin, hindi ba? Yan lang ang pwede nating trabaho, pero mas malaki naman ang sweldo sa ibang bansa. So, gugustuhin pa rin natin one day na mag-retire sa Pilipinas, hindi ba? Na sa Pilipinas pa rin tatanda, 'di ba? Uupo sa tumba-tumba at magaganchilyo and what not. Iba pa rin po sa Pilipinas. Ako na po nagsasabi sa inyo sa kakagala ko abroad, iba. Tahimik, I mean, simple ang buhay sa Pilipinas, kaya lang, yun nga, makokontento ka na lang ba na gano'n, na puro pagnanakaw ang ginagawa. Kaya po nag-aaklas ang taong bayan. Dahil nga po ang tinitingnan natin, ang nilu-look up natin na mabuting leader ay tinraidor ng pamilya ng mga magna, if you know what I mean. So let's listen muna po sa isang statement ni Mayor Baste, dahil ito yata po ang magiging grounds para siya ikasuhan ng inciting to sedition. Alright? Eto.
So, dyan sa statement ni Mayor Baste po na laban, kahapon ito pinoste, March 18, laban tayo, sabi ni Mayor Baste. Marami kasing ibig ipakahulugan yan di ba? Labanan natin ang gobyernong mapang-api or labanan natin through legal way or whatever, 'di ba? In legal terms or legally labanan natin, 'di ba? Hindi natin alam kung paano natin lalabanan sa pamamaraang legal ang mapang-abusong gobyerno. Lalong-lalo na itong ngiwi na ito, lalo't siya ay immune naman sa kaso, hindi siya pwedeng kasuhan. So, we don't know. At dahil nga po sa mga pagpunta ni Mayor Baste, at siya ngayon ay parang nilulook up ng mga Pilipino, lalo't wala dito ang kanyang kapatid na babae or ang ating Vice President, ay para mapilayan si Mayor Baste, sasampahan daw po ito ng kaso, 3 yata, 3 counts of inciting to sedition. But let's see. Eto basahin ko lang sa inyo mga kababayan. Ayan, there are speculations that Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte will be charged with 3 counts of inciting to sedition following his speech during the supposed to be 88th araw ng Davao Parada Davaoeña. Ayun pala nung linggo. Dinefine din dito po kung ano ang inciting to sedition. Inciting to sedition means encouraging or stirring up the rebellion or resistance against a government or lawful authority, often through speech, writing, sa pagsasalita, pagsusulat, or kahit sa mga placards po, no? Kapag nilagay mo doon na labanan, ibagsak itong gobyerno ni Ngiwi, die. That's inciting to sedition. The young Duterte made sharp remarks against President Ferdinand Ngiwi. Ngiwi ba? Bongbong pala. Marcos telling the chief executive that you will never be loved, yun yung March 16 ng linggo. Bukod pa yung video kahapon. Hindi ka mamahalin ng mga Pilipino, we will stand up and fight back, lalaban kami. Ano ba dapat natin gawin? Pinagtitripan na tayo ng Jodik. Magpapaubaya tayo, ay di sige, right? Kaya naman yata nating magtiis hanggang sino itong nagbigay sa akin ng pangkuwafing? Thank you so much po. Ay, pagtyagaan na natin. Itong may nananalo sa loto, may nanalo na naman yata ng 100 million mga kababayan kahapon. Pagtyagaan na natin. Mukhang okay naman, di ba? Kaya pa naman natin. Magdildil na lang tayo ng asin. Huwag na tayong lumaban sa gobyerno. Huwag natin lalabanan. Huwag tayong umangal. Antayin natin hanggang 2028 kung gusto pa ni Ngiwi Jr. na i-extend yung kanyang term. Gusto pa niya ng, di ba, ng cha-cha or ano ba yun, yung ginawa nilang PI. Shoot ng ina. PI. Put ng emails. Or People's Initiative, gusto nilang doktorin ang konstitusyon natin para ma-extend siguro ang kanyang term, hindi ba? Sige, paubayan. Magtiis tayong lahat. Pag ang bigas naging 100 per kilo, sige lang, kaya pa naman siguro. Pag dumarami na yung addict sa Pilipinas, go lang, push. Tuloy-tuloy ang pangingidnap ng mga bata, may mga nangangawalang mga bata, ay kaya. May mga foreigner na nababawasan ang mga foreigners, 'di ba, sa Pilipinas na nagtutour kasi nga yung Australia nagbabala na huwag pupunta ng Pilipinas kasi posible ang mga sunod-sunod na kaguluhan sa mga paparating na araw. Tiisin na lang natin, kaya natin yan. Matiisin naman tayo mga Pilipino, pabayaan na natin, sanay na tayo, di ba? Tapos pag nag-election pag binili ang boto natin, tanggapin na lang natin ng 1,000 pesos. Diyos ko po, noon ang pamimili ng boto, 300 malaki na, naging 500 malaki na, ngayon 1,000, parang what? Malaki pa ba ang 1,000? Malaki talaga. Ayan, so Duterte's obvious anguish over yung galit niya over his father, former President Duterte's arrest was vented towards the administration. Do you think he deserves to be charged? Sabi na nag-post dito. Dapat bang sampahan ng kasong inciting to sedition si Mayor Baste? Or dapat na lang ba siyang manahimik at umiyak sa ginawa sa kanyang tatay? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.